Magandang gabi po sa inyo lahat. Pastor, maraming salamat po sa privilege to be here. Ako po si Missionary Gerald Magtangob. Ako po ay galing sa Bethany Baptist Church, Makati. Ang aking pong pastor ay Pastor Jerry Nable. And ako po ay papunta sa Northeast India. Kolkata, India po ang field na katawagan ng Panginoon sa amin. And salamat sa privilege to be here. This is my last Wednesday sapagkat this coming Monday uwi na po ako. And we are planning and praying, Lord willing, nasa Davao region naman kami. Because this is our last and final deputation. And we are praying na within this year, makapunta na po kami sa field. And by God's grace, we were able to visit India twice. Last year po yung mga pictures na yan. And also this August this year. And by God's grace, meron po tayong 5 years visa. Pero hindi pwedeng i-maximize yung buong 5 taon na yun kasi turista ka lang. So we can only stay there for 3 months. And ang target namin is makapag-stay ng matagal. So we need to have a longer stay visa. And ang India po ay restricted access nation. Ibig sabihin, they are not friendly sa gospel. Bawal pong mag-preach kung saan-saan. Bawal din po mamigay ng gospel tract. In fact, you cannot carry your Bible sa loob ng bag. Dapat nasa luggage siya. And hindi ka dapat magdadala ng gospel tracts or any literature sa bag mo kasi pag nakita ng mga authorities, huliin ka, interrogate ka, or ipapadeport ka nila. Pero sa biyaya po ng Panginoon, we were able to penetrate India and we are desiring na makapag-stay po tayo na matagal. We can only have 2 possible ways para makapag-stay po doon. Una, business, medyo may kamahalan and you need to partner with a local. So medyo hawak ka ng government, you have to report from time to time. At the same time, medyo may kamahalan. And also, yung student visa. And huwag ko kayo magtatampo, magtataka, or baka na-offend kayo. But si Missionary Gerald, we are praying for him, we are supporting him, we are expecting him to plant churches, we are expecting him to reach Indian people. Pero ba't nag-aaral siya? Kasi nga po para ma-cover ang ating identity. Kasi pag nalaman nilang missionary tayo, tapos ang gawain natin. At the same time, makapag-stay tayo ng matagal. Karamihan po sa amin ang aming visa ay student. Ang kagandahan po doon, ang bachelor's degree, 3 taon lang. Kasi yung unang taon nandun sa senior high. So, alam nyo, ginagawa nila, nakakatawa nga para mag-extend ng isa pang taon, sinasadyang bumagsak sa exam. Para the following year, imbis na i-take mo yung buong subject, i-take mo na lang yung exam. So, hindi ka makakapasa without taking the exam. So, another year yon. So, ganun po yung nangyayari sa India. And salamat po sa inyong panalangin. Salamat po sa pag-consider sa amin na maisama po sa inyong missions program. And ako po, kasama ng aking may bahay, si Ma'am Irene, tsaka si Samantha Natalie. Kami po ay mga staff sa church. At nahubog, nalasing tuloy, no? Na-train kami sa church and doon kami na-expose sa maraming gawain. Ang yung lingkod po ay laking church. Lumaki po ako sa church and nabaptize po ako sa Bethany. And ang mga gawain namin sa church ay Sunday school, visitation, tract distribution. And isa sa mga pinagpapasalamat ako sa Panginoon, yung exposure namin sa mga mission works. Sa church kasi, pag ni-recognize ng church na you are called by God, talagang si Pastor Nable, he tries to see to it na ma-expose ka first hand para ikaw mismo makita mo kung ano yung need ng gawain. At the same time, paano mo mamahalin ng mga hindi mo kakilala kung yung kababayan mo hindi mo mahal. So, trade ka muna, expose ka muna dito. And by God's grace, 2012, dun po ako tumugon sa panawagan ng Diyos to go to India. And the price is worth the price ang tema nun sa World Missions Conference namin. And after World Missions Conference, I told Pastor Nable, sabi ko, Pastor, I think God is calling me to go to India. Sabi niya, mag-aaral ka muna kasi 19 pa lang ako nun . So 2014, nakagraduate po tayo sa Baptist Bible College. And yun nga, pinadala tayo sa iba't ibang lugar para ma-expose lalo. 2016, when I came back to our mother church, sabi ni Pastor Nable, since God is calling you to the foreign field, you have to study again. So with His counsel, with His godly advice, nag-aaral po ako ulit. Kasi wala po ako ibang kinuhang kurso. Immediately
right after my high school days, pumasok agad ako sa Bible College. So sabi niya, dahil ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa foreign field, kailangan mag-aral ka. During those times, ay hindi ako marunong mag-English. So I have to study the language. So nag-aral po ako, by God's grace, 2020, nakagraduate tayo. 2022, nakapasa tayo sa board exam. And then we will be using that as a platform for longer stay po sa India. And isama nyo rin po kami sa panalangin sapagkat ang aking baby, meron po siyang G6PD deficiency. She cannot break down chemical substance sapagkat may problema yung kanyang dugo. So bawal siya sa mga beans, sa mga nuts, sa mga berries, bawal din sa munggo, ampalaya, broccoli, bawal sa soya, toyo. Ang kagandahan sa India, yung toyo nila hindi maalat, matamis. Pero toyo pa rin, bawal. And then, dahil ang katawan niya ay hindi kaya mag-breakdown ng chemical substance, hindi siya pwede magkasakit. Kasi bawal siya ng antibiotic, bawal siya ng penicillin, bawal siya ng paracetamol, bawal din siya ng anti-malaria vaccine. In short, hindi siya pwede magkasakit. Which is imposible sapagkat nandun ang lahat ng sakit. Pero salamat sa Panginoon, we are not treating it as a burden or problem. We are using it as a challenge para kami po ay magpatuloy sa panawagan ng ating Panginoon. Ipagpaumanin niyo po, medyo hindi po maganda ang aking pakiramdam. Meron pong tumubong bato sa tonsil ko, kaya medyo hirap ako magsalita. Pero salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na makabisit po kami dito sa inyong lugar. Currently, ako po ay nakastay kay Pastor JD. Si Pastor JD po ay aking professor sa Bible College way back 2011. And salamat sapagkat hindi nga ako sanay na tawagin siyang pastor kasi ang tawag namin sa kanya, Sir. Kasi siya yung aming pinaka-leader sa dormitory. No, without his decision, without his approval, hindi ka pwedeng mag-action. And doon po ako nakastay sa kanya. And biyaya ng Panginoon, I was able to visit several churches na mayroong puso talaga sa larangan ng mission. And sa Manila, hindi ko alam kung totoo po, pero parang na-brainwash kami at saka na-condition na kapag mga taga Mindanao, mga war freak ang mga yan. Maingat ka kasi baka ambushin ka, pasabugin kayo, o di kaya kidnapin ka. Yun ang stereotype sa Manila. Pero pag abot ko dire, hindi naman. Mas sweet nga ang mga Mindanao kaysa sa Norte at saka sa Visayas. At saka in comparison, in compare to accommodation, hospitality, mas warm ang pag-welcome ninyo sa amin. And sa Manila, sabi nila, pag nagkaisa ang mga Baptist, rapture na. Alam nyo, umattend ako ng prayer vigil every Thursday. May independent, may fundamental, may Bible Bap. Nagkaisa sila. Hindi totoo yung rapture. Hindi totoo yun kasi nagkakaisa sila. Alam nyo, namangha ako kasi sa Manila. Nako, hindi mo makita yun. Kahit para yung Bible Bap, nag-aaway-aaway sila. Pero salamat sa Panginoon sa inyong heart at hindi man nare-record sa ABC ang performance ng Mindanao, but I know with all my heart, no, may ginagawa ang mga taga Mindanao. And hindi man nailagay sa statistics at saka sa record, pero God knows, no, higit pa nga ang ginagawa ng taga Mindanao kaysa sa mga taga Luzon. And kami po ay naglubos na nagpapasalamat sa inyo sa panalangin. And sa karangalan po na makatayo sa iyong harapan bilang inyong speaker at ma-encourage tayo muli sa larangan ng mission. And salamat po sapagkat willing kayong tumanggap sa mga missionaries. Ang hirap pong makakuha ng schedule sa Manila pag Wednesday. Kasi ang mga tao, busy, pagod, so konti lang ang mga tao sa churches pagka Wednesday. At the same time, gusto nila pag Sunday para mas maraming makakita sa missionary. Pero salamat po, no, ang bilis. Sinabihan lang kaagad si pastor at automatic, sige. Without knowing na last week at saka sa mga previous weeks, meron tayong mga missionaries, hindi rin pwede sa Manila yun. Isang buwan, isang missionary lang. Pero dito sa Mindanao, grabe. Talagang napakapalad namin mga missionaries to be here. Ang isa sa mga pinagsisisihan ko, bakit ngayon lang ako pumunta rito? Samantala, dapat noon pa, no? Sige po, tayo po tayong lahat. Let's open our Bibles. If you have the copy of the Word of God this evening, turn with me please sa Luke chapter 8. Luke chapter 8 verse 22 hanggang 25. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sige po, ako na lang po magbabasa.
Luke chapter 8, verse number 22 to 25. Ang sabi po ng Bible, "Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm." Verse 25, "And he said unto them, Where is your faith? And they, being afraid, wondered, saying one to another, What manner of man is this? For he commandeth even the winds and the water, and they obey him." Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na muli kaming makapagpanambahan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa amin, sa pag-iingat sa amin, sa pagproteksyon sa amin, Panginoon, lalong higit sa pag-provide ng mga pangailangan po namin, dakilang Diyos. We don't have any reason at all not to worship you, not to commune with you, not even to fellowship with you, Panginoon. Your mercies are great, Father, and your faithfulness are new every moment of our lives. Pagpalain niyo po ang pangaral ng salita. Salamat po sa simbahang ito. Salamat po kay Pastor Louie, with his family, the members of the church. Help me to be a blessing to them, Father, by ministering to them the principles coming from your word. Lord, I pray na sa pag-aaral po namin ng iyong salita, we can absorb and really apply the principles of your word, Father, especially as you desire us to cross our own comfort zone, cross our own place, so we can bring the gospel to every creature, Panginoon, because this is your heartbeat. This is the heartbeat of the church should be. And I pray, Father, na kayo po ang magturo sa amin at magbigay sa amin ng wisdom, dear God. Forgive us of our sins, and tanggapin niyo po na babangong samyo sa iyong harapan ang aming pananambahan ngayong gabi. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinaga po, pwede na po tayo maupo. And salamat po ulit, Pastor Louie, sa privilege to be here. Ang title po ng ating mensahe ngayong gabi is Missions on the Other Side. Missions on the Other Side. We can see that in verse 22. Sabi po ng aking Bible, naka-red letter ink po sa dyan. Sabi po dyan, let us go over unto the other side of the lake. So dahil red letter ink po ito, obviously, it was the Lord Jesus Christ speaking to the verse. So, sinong may utos nito? Ito po'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Church, sa larangan ng misyon, walang ibang konsepto na pinanggalingan yan maliban sa Panginoon. Hindi ito pinag-brainstormingan namin mga missionaries, hindi ito pinag-kumpul-kumpulan para alamin ng mga pastors. No. Ang konsepto ng misyon galing sa Panginoon, galing sa puso ng ating Diyos. And dahil konsepto ito ng galing sa Panginoon, we need to obey it, we need to subject ourselves to it, and we need to submit our lives to it. Ano? And sabi dito ng Panginoong Kristo, let us go over unto the other side of the lake. I do not want to over-spiritualize the text. Kasi ang sabi lang ng Panginoon, tatawid tayo sa kabilang pangpang. Ang ingon niya, tawid kita sa pikas, sa kabila, no? Sa pikas. Tatawid tayo sa kabila. Yun lang ang ibig sabihin niya. Pero I want us to understand this morning, for the sake of missions, sa larangan ng mission, hindi pwedeng hindi tayo tatawid. Kasi halimbawa, when you want to share the gospel, crossing out the streets, spirit of mission, right? Pag iniwan mo yung comfort zone mo, just to reach another soul for Christ, that's missions. And when we talk about cross-cultural missions, ito yung mas mabigat. Kasi you have to leave your country, your family, everything just to reach other nations. And kapag ganun po ang konsepto, medyo mabigat sapagkat nangangailangan ng mga resources. I understand. I have been to several churches and they agree with me na kailangan mo talaga mag-ipon ng malaking salapi para makapunta ka sa ibang bansa. But when I understand and realize, when I stayed in India, alam nyo, hindi pera ang dakilang pangangailangan doon. Alam nyo kung ano? Panalangin. Prayers. Sapagkat sabi ng Bible, Matthew 16:18, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against the church. Alam nyo kung anong ibig sabihin nun? Ang simbahang tinatag ng Panginoong Kristo, we are on the offensive side. Tayo ang sumusugod, tayo ang sumasalakay, tayo ang humahayo, at tayo ang gumigiba
ng mga pintuan, tarangkakan ng impyerno. And I believe with all my heart and soul, na itong Creative Restricted Access Nation, mga tarangkahan ito, mga gate ito ng impyerno. Biruin mo, kung wala silang pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos at makapakinig ng kaligtasan, Ebanghelyo ni Kristo, automatic sa impyerno punta nila. Pero binilaan tayo ng Diyos, binilinan tayo ng Panginoong Kristo na as a church, we need to what? To share the gospel to every creature. Acts 1 verse number 8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost come upon you, and ye shall be witnesses unto me both. Yung salitang both doon, medyo mabigat po ang ibig sabihin noon. Sapagkat ang ibig sabihin ng both doon ay simultaneously. Ibig sabihin, habang inaabot natin ang mga taga-Jerusalem, kailangan maabot din natin ang lahat ng rehiyon sa Judea, lahat ng Samaria, at the same time, uttermost part of the earth. So, ibig sabihin, habang inaabot natin ng mga Pilipino, kailangan abutin din natin ng mga iba't ibang nasyon sa ibang bansa. At yun ang mahirap, no? Ang hirap po nun. Why? Sapagkat bago ka makatawid ng ibang bansa, kailangan mo ng passport. Sino ho dito may passport? O at least, 6 kami, 7. 8 kami na may passport. Sabi sa Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kayo ba'y naniniwala na ang Mark 16:15 is the great commission of the Lord sa church? Then we need to go. Right? Eh dahil wawalo lang kami, how about the others? Anong tawag sa mga taong hindi sumusunod sa ipinag-utos ng Panginoon? Huwag yun ang sabihin. Alam nyo na sa sarili nyo, di ba? That's why we have missionaries. Hindi man tayo makapunta lahat, though maganda na lahat tayo pupunta. Biruin mo, lahat tayo pupunta. We can make a great impact sa India. We can reach many souls sa India. Yamang ganito karami tayo. Pero hindi ganun ang konsepto ng Panginoon. So hindi man tayo makapunta sa Asia, North and South America, sa Europa, o kahit sa Australia, o kahit may tao sa Antarctica, pero dahil may mga missionaries na pupunta, as if nakapunta tayo through our prayers and support. So tonight, as we go to the other side of the lake, ano yung mga prinsipyong dapat natin makita dito sa talatang ito? Una, the demand to cross. May utos na sinasabi. Merong utos na kailangan sundin. I know, minsan tayo, humanly speaking, kapag nakatanggap tayo ng utos coming from higher ups, kapag nakatanggap tayo ng memo coming from the bosses, kapag nakatanggap tayo ng instructions or guidelines coming from people with authorities, di ba we are so excited? Biruin mo, there are 118 million people sa Pilipinas. Pero pinatawag ka ni President Bongbong Marcos, may ipapagawa sa'yo. Anong pakiramdam? O di kaya naman sa South Cotabato, yung governor, he was requesting you to report sa kanyang opisina because you have a specific task to do. Di ba? You feel honored. You will feel humbled. Pambihira, dami-daming tao sa South Cotabato, ako napili. Ano meron sa akin? Yun ang tingin natin whenever someone tries to request or to give us something para na ipagawa sa atin, di ba? But let me just challenge you folks. Anong pakiramdam pag ang Diyos naman na nag-utos sa atin? Are you all excited? Same excitement kaya ang naramdaman natin when President Bongbong Marcos requests something? Same honor, same humility kaya, o same privilege kaya ang acceptance natin whenever God requires us to do something? Come on. Sometimes ang tingin natin sa pinapagawa ng Diyos sa atin is sacrifice. Right? Which is dapat hindi. Sapagkat ang nag-utos sa atin, Diyos na mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. So kung meron mang tayong mas mataas na parangal at mas malaking pribilehiyo na sundin ito, walang iba kundi ang Panginoon. Right? So don't treat the commandments of God, the requests of the Lord, instruction ng Panginoon as sacrifice. Sapagkat we are just privileged given by the Lord. So there was a command. Mark 4:35. Sabi po dyan, on the same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent them away, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other
little ships. So there was a clear command. Malinaw ang utos. Napakaklaro ng utos, tatawid tayo sa kabilang pampang. Hindi mo na kinakailangan ng mathematical equation, algebraic expression, o kahit ano pang equation or formula just to follow the instructions. Sabagat it's all very clear. Pero ang hirap intindihin minsan, ano? Hindi dahil mahirap intindihin, mahirap gawin. Mahirap gawin. Why? Because there is a contradiction. Sabi ng Bible, as they tried to travel and cross the lake, sabi ng Bible, he fell asleep. Ayun talaga ang mas matinding problema. Pag na-realize mo at pag naramdaman mo na parang ang Diyos ay natutulog. Parang ang Diyos ay hindi aware sa mga pangyayari sa buhay natin. Naranasan niyo po ba yun? Na parang ang layo ng Panginoon sa atin? Na parang ang tagal-tagal mo nang pinapanalangin pero parang walang Diyos na nakikinig sa panalangin mo? Malaking problema po yun. Because yung unawareness natin sa presensya ng Diyos ay malaking terribleng problema sa buhay natin. Pero hindi pa yun ang pinakamatindi. Sapagkat sabi ng Bible, there came down a storm of wind. Sabi ng Bible, as they desire to cross on the other side, there was a great contradiction. Ano yun? Malaking bagyo. Folks, in reality, hindi naman talaga yung bagyo ang problema rito. Yung kanilang pananampalataya. You know, sometimes, when God tries to instruct us to do something, ang number one in opposition to His instruction, walang iba kundi tayo. Let me give you an example. Tayo mga mananampalataya, this coming January, we will be having our stewardship conference, right? Pag sinabing stewardship, ibig sabihin, mga manager lang tayo ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So tayo mga mananampalataya, we deeply recognize na ang lahat sa atin ay pag-aari ng Diyos. Kaya every time meron tayong bagong branch ng business, sinong unang pinapatawag? Si pastor. Let's dedicate this branch. Pag meron tayong bagong tayong gusali or bagong tayong bahay, sino unang pinapatawag? Si pastor. Let's have a dedication service. Pag nagkaroon tayo ng pagpapala, nagkaroon tayo ng mga kotse, motor, kahit nga bisikleta, sino tinatawag? Si pastor. Pastor, pagpalin niyo po, i-dedicate natin yung aming sasakyan. Tapos, tayo mga magulang, pag may tayong bagong supling, it's a normal thing for us na i-offer, i-dedicate ang ating mga supling sa Panginoon, right? But when time comes, the church will require these things. Sino yung unang number one na oppose? Kailangan natin ng mga accommodation sapagkat nagkukulang na tayo ng room sa church. Pwede bang yung bahay ninyo na dinedicate sa Panginoon ay pwedeng magstay ang missionary? Hindi naman dadalhin ng missionary sa field niya yan eh. Eventually, alis din siya. Anong sagot natin minsan? Ay, hindi ho available yung kwarto pastor eh. When time comes, pag nangailangan na ng sasakyan because we need to send and fetch students, Sunday school, o kahit sa anong gawain sa church, ay ginagamit po yung sasakyan, hindi po available eh. Ang masakit pa, when your sons and your daughters who have been dedicated to God in the first place, pag tinawag ng Diyos, sino ang unang o-oppose? Huwag kang mag full-time service, anak. Mag-engineer ka. Ikaw ang pag-asa ng aming pamilya. Folks, ang pag-asa natin ang Panginoon. Pag nag-desire ang anak natin to become a missionary, to become a pastor, sino unang hindi sang-ayon? Tayo. Mag-doktor ka anak, nasa lahi natin ang doktor. Mag-artista ka, nasa dugo natin. Sabi ng anak, ay payagan nyo na ako, nasa dugo pala, wala sa mukha eh. Folks, sinong number one na magko-contradict? Tayo. Tayo di ho ba? So the greatest enemy of mission or the greatest enemy of crossing to the other side is not actually the storm, but actually ourselves. Kaya nga, when Apostle Paul used Macedonian believers to challenge Corinthian believers, isang malaking sampal yun sa kanila. Biruin mo, nasa kalagitnaan sila ng pag-uusig at nasa matinding kahirapan, and yet they were able to communicate. Pero itong mga Corinthian believers, nandun sila sa pinakatayog ng kanilang mataas na pananalapi sapagkat
Malaki yung, maganda yung lugar nila. Pero sila pa yung hindi nakapagbigay. Nangako pa ng 1 taon. So folks, anong sikreto? Once you give yourself to God, lahat yun will follow. The question is, have we given ourselves to God? Naibigay naman na talaga ang buong puso sa Panginoon? Meron pong isang banker. Ang pangalan niya po ay si Amar Barati. Kung kilala niyo po siya, narinig niyo siya sa Facebook o napapanood niyo siya sa social media, si Amar Barati po is devoted follower of Shiva. Shiva ay isa sa mga 3 supreme gods ng Hindu religion. Si Krishna, si Vishnu, at saka si Shiva. Si Shiva, sabi niya, I will devote my right hand sa Lord o sa goddess of na si Shiva. For 50 years, he has been raising his hands para kay Shiva. Natuyo na lang yung kamay niya. Kakaangat ng kanyang kakaangat niya para kay Shiva. If this unbeliever so devoted to give his hand to a God na hindi naman totoo, how much more tayo mga kapatid? Buhay ang Diyos natin. Buhay ang Panginoon pinaglilingkuran natin. So the enemy of mission is not actually the problems, the resources, or any difficulties in our lives. It is ourselves. Kaya sabi ni Apostle Paul, once your life has been given to God totally, wala nang problema. Wala nang problema mga kapatid. Kaya sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world. Sapagkat ang pag-ibig sa sanlibutan, ang talagang magtutulak sa atin na wag ibigin ng Diyos. Sabi ni James and Apostle Peter, even Paul, the friendship to God at to the world is enmity before God. Pag kinaibigan mo ang sanlibutan, automatic kaaway mo ang Panginoon. And sabi ng Bible, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yung affection ng Panginoon wala sa atin. Walang gana ang Panginoon sa atin. Hindi siya ganahan sa tuwa. Bakit? Kasi ang pag-ibig natin wala sa Kanya, nasaan? Diri sa kalibutan. Kaya wag nating isipin mga kapatid, sometimes, kaya parang ang layo mo sa Panginoon kasi yung gusto ng Diyos, hindi yun ang gusto mo. Yung gusto ng Panginoon sa atin, taliwas sa gusto natin. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. But look verse number 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Alam nyo, napaka matinding statement yung sinabi ni John sa verse number 17. Lahat ng gusto nating makamit at makuha, lahat yan mawawala. Pero ang sino mang gagawa sa kalooban ng Diyos, mananatili hanggang wakas. San ka pa? San ka pa? And sometimes binubulag tayo ng kalaban to think of the things na akala mo mananatili yan hanggang wakas. No. Maaring sa ngayon nag-i-enjoy sila. Maaring sa ngayon they are so excited of the things they have. But eventually, ang sabi ng Bible, katulad ng ipa. Alam niyo yung ipa? Yung palay, yung ano niya, yung brown. Ganon din sila. Malalanta, masusunog at ilalagay sa oven. Pero ang sino mang gumagawa sa kalooban ng Diyos, mananatili hanggang wakas. Folks, the demand to cross. Pangalawa, the design to conquer. Alam niyo ba, tayo po ay more than conquerors. So we can overcome the strong wind. We can overcome the awareness na absent ng Panginoon. Ano? So here we can see, sabi ng Bible, meron pong malakas na bagyo, and because of that great storm, hindi sila makatawid sa kabilang pampang. So folks, ang Diyos, dinisenyo tayo para magtagumpay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para palagi tayong talo. We are always on the winning side. Palagi tayong nasa panalo. Bakit? Kasi ang digmaan, ang gera, ay matagal nang napanalo ng Panginoong Kristo. Matagal nang pinalano. Kaya sabi ni Apostle Paul, nay, in all these things, we are more than conquerors. Through Him that loved us. Romans 8 verse number 37. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ni Apostle Pablo when he say, we are more than conquerors? It means, mas higit pa tayo kay Napoleon Bonaparte. Mas higit pa tayo kay Julius Caesar. Mas higit pa tayo kay Alexander the Great. Bakit kaya?
Because of their objectives. Ano bang layunin ni Alexander the Great? Ano bang purpose ni Julius Caesar? Ang purpose nila is mag-conquer ng iba't ibang nation, manakop ng iba't ibang bansa. Bakit? Para sa pera, kapangyarihan, at katanyagan. Pero tayo, ano bang layunin natin? Sabi ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ang layunin natin, walang iba kundi kaluluwa. Kaya higit tayo sa kanila. Sapagat yung katanyagan, yung pera, yung teritoryo, mawawala yun eh. Pero yung kaluluwa, hindi mawawala yun. Which is why, we need to be wise enough to invest our resources sa pinaka-the best at importanteng investment, which is kaluluwa. Pero bakit ganun? Bakit ang buhay natin parang talunan sa Panginoon? Kasi yung number one priority, number one objective in life, hindi nasusunod. Kaya tayong palaging talo. You are here not because you need to be... Of course, gusto ng Diyos na we stay here to sit down and fellowship one another. Pero nandito ka, para, hindi na para umupo. Nandito ka so God can use you so that others may know about Jesus. Hindi ba kayo nagtataka nung araw na kayo naligtas? Sabi ng Bible, you will have eternal life. Dito sa lupa, we cannot experience eternal life. Maliban na lang kung ma-rapture tayo o mag-glorified body tayo kaagad, no? But we cannot experience eternal life. Why? Sapagkat mamamatay tayong lahat. Di ba sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So ibig sabihin, mamamatay tayong lahat. But bagamat mamatay tayong lahat, we can enjoy and we can be secured of our eternal life, right? Pero sa langit pa yun. So bakit hindi tayo, sorry po, ang hirap magsalita. Hindi ba kayo nagtataka ba't hindi tayo kagad kinuha ng Diyos nila tayo sa langit kaagad? Kasi meron pa tayong misyon. Yung kaligtasan na tinanggap natin, yun ang dapat ibahagi sa iba para sila maging handa someday sa kalangitan. So folks, kaya tayo naging modern conquerors because ang layunin natin, ang objective natin ay mas higit pa sa layunin ng mga conquerors sa sanlibutan. Kaya sabi niya, in all these things we are more than conquerors. So folks, anong disenyo ng Diyos para magtagumpay tayo? Alam niyo, ang problema dito, hindi naman talaga yung malakas na hangin. Ang problema dito, yung kanilang pananampalataya sa layunin ng Diyos. Ano bang gusto ng Panginoon? Tatawid tayo sa kabilang pampang. Ang gusto ng Diyos, makatawid sa kabilang pampang. Yun ang problema. Hindi sila naniniwala na makakatawid sa kabilang pampang. Kung ang Diyos na nagsabi, edi mangyayari. Ang Diyos na nagsabi. Sabi na, let us go over onto the other side. So, ang ibig sabihin mga kapatid, the problem here is not the great storm, it's not the heavy or yung malakas na alon, malakas na hangin. Ang problema dito, yung pananampalataya nila na sabi ni Kristo, makakatawid pero hindi sila naniniwala. Faith in the pursuit. Sa Luke 8:24, sabi dyan, Master, Master, we perish. Yung intensity ng kanilang anxiety, matindi. 2 beses na inulit yung Master. Sa Matthew 8:25, hindi na Master, hindi na Teacher, Panginoon na. Pero dyan, no? Matthew 8:25, and his disciples came to him and awoke him saying, Lord, save us. Hindi na Teacher, hindi na Guro, Panginoon na, Diyos na. So ibig sabihin, matindi na yung kanilang pagkabalisa. Sa Mark chapter 4, verse 38, sabi po dyan, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Pambihira, kinonsensya pa ang Panginoon. Panginoon, wala ka bang pakialam? Mamamatay na tayong lahat, tutulog-tulog ka dyan. You see the anxiety? In fact, sa 3 gospel accounts, itong narration po na ito nangyari. Maliban lang kay John. So folks, ano ibig sabihin nito? Ang problema, ang kanilang pananampalataya. Hindi doon sa malakas na bagyo. Pangalawa, gusto ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang ating mga pride.
Gusto ng Diyos na maging malaya tayo sa ating mga ego. Gusto ng Diyos na maging malaya tayo sa ating pagkamagarbo ba? Akala mo kasi magaling ka, akala mo kasi matalino ka, akala mo kasi kaya mo na, akala mo kasi marami kang resources, you can support the missions, akala mo kasi dahil ikaw ang maraming pera, kapag nawala ka, sira ang gawain. Folks, gusto ng Diyos na maging malaya tayo sa ating mga pride. Bakit ko nasabi? Look at verse 23. But as they sailed, he fell asleep. And they came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water, and were in jeopardy. Verse 24, sabi dyan, and they came to him, awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind, and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. If we are going to study the entire apostles, di ba 12 sila? 4 sa 12 apostles, mga mangingisda. By ratio, 1/3. Right? Sino-sino yon? Si James, si Andrew, si Peter, at saka si John. Sa Israel, ang kanilang kustumbre, yung trabaho ng tatay, minamana ng mga anak. So, ibig sabihin, mula pagkabata hanggang sa pagkalaki niya, minaster niya yung trabaho ng kanyang tatay. Which is, I believe, master ni John, ni James, ni Andrew, at saka ni Peter ang pangingisda. So, ibig sabihin, alam nila yung environment, alam nila yung atmosphere sa dagat. Alam nila na magkakaroon ng bagyo. Pwede naman sana, Panginoon, hindi ko gusto ang simoy ng hangin. Baka magkaroon ng bagyo, wag na tayong tumuloy. O kaya, si James, sabi niya, Panginoon, nakita mo ba yung langit? Ano napapansin mo? Walang between, di ba? Uulan. Huwag ka tayong tumawid. Pwede naman sana ngayon, di ba? Pwede naman sana na long before the storm came, lumapit na sila sa Panginoon, Lord, wag ka tayong tumuloy kasi babagyo. Pero sabi ng Bible, nung malapit na silang mamatay, doon sila lumapit. That's the problem. Kadalasan sa buhay natin, last resort na ang Diyos, which is dapat priority siya, number 1 siya. Hindi dapat siya. Ang nangyari po dito mga kapatid, niremedyohan nila ang problema, depende sa kanilang kakayanan. Kaya naisip ko siguro, sabi ni James, para makatawid tayo, itapon nyo na yung mabibigat na kargamento na yan. Para lumutang tayo kaagad. O di kaya naman, sabi ni John, magsagwan tayo lahat, sabay-sabay, para mabilis tayo makatawid. Folks, ang mission po ay gawain ng Diyos. This is the Lord's work, and it should be done in His way. Not our ways. Kaya sabi po ng Bible, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Sabi ng Bible, magtiwala daw tayo sa ating Panginoon at wag daw tayong manangan sa ating sariling pangunawa. Kahit pa master mo yan, kahit pa expert ka dyan, at kahit pa alam na alam mo na yan, kung wala ang Diyos, wala ka din naman. Sabi ng Bible, in all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng gagawin mo, sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa Kanya, at siya ang gagawa ng paraan para yung daan mo smooth. Ang dahilan kung bakit baku-bako ang buhay natin, lubak-lubak ang buhay natin, bakit ang sagwa ng buhay natin, kasi hindi natin maipagkatiwala sa Panginoon. That's the problem. Folks, we are designed to conquer, not to fail. Though sometimes God will allow us to fail so we can see His goodness and His mercy sa buhay po natin, pero God desires for us to be what? Overcomers. That's why put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. His breath goeth forth, He returneth to His earth, in that very day His thoughts perish. Minsan nagpaplano tayo, hindi ho masama na magplano. Maganda ho na meron tayong future plans, no? Hindi masama yun. Pero mga kapatid, sa ating future plans, wag nating alisin ang Panginoon sa equation. Wag nating alisin ang Panginoon sa equation. Designed to conquer. And last, pwede na pong suotin ng mga sapatos nyo. We have the demand to cross. We have the design to conquer. And number 3, we have the deliverance to consider. Folks, ang Diyos, palagi tayong gagabayan at palagi tayong itatawid sa kabilang pampang. Kaya meron tayong kanta, di ba? Itatawid
Di ba? So ano ibig sabihin nito? Ang Diyos palagi siyang nandyan para tulungan tayo kung tatawag lang tayo sa Kanya. Pero andito sa Bible, makita natin, sabi ng Panginoon, where is your faith? Nasaan ang pananampalataya nyo? Kani-kanina lang, nagpakain tayo ng 5,000. Kani-kanina lang, nakita nyo kagilagilalas na himala ng Panginoon. Nasaan ang pananampalataya nyo? Ganun talaga palagi mga kapatid. After the victory, here comes the test. Pagkatapos ng Thanksgiving namin last week, Sunday, may mga nagka-LBM pastor, 10 sila, mga young people. Including yung, grabe, talagang umatake kagad ang kaaway, ano? Folks, kung hindi tayo aware at hindi tayo conscious ng mga tactics ng dyablo sa buhay natin, palagi tayong matatalo. Kaya sabi ni Paul, we are not ignorant of the devil's devices. So, ano yung pinangako ng Diyos sa atin ngayon para i-consider natin na makatawid tayo sa kabilang pampang? Makikita nyo po yan sa Luke 8:22. Sabi po dyan, let us go. That is a promise of His presence. Sa ibang mga accounts, sa ibang mga pagkakataon, ang Panginoon nag-ingon, tawid kayo sa kabilang pampang. Punta kayo dito, punta kayo dyan, humayo kayo. Pero iba sa talatang binanggit natin. Kasi usually, punta kayo dyan, punta kayo dito, dinidirect ng Panginoon, umalis kayo, hindi siya kasama. Pero dito, notice the pronoun na ginamit niya, let us. So ibig sabihin, sa pagtawid sa kabilang pampang, sa pagtawid sa kabilang ilog lawa, kasama niyo ako. Folks, sa larangan ng misyon, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya mga apostles, nang umakyat si Kristo sa kalangitan, sabi niya, even the world will end. Kasama niyo pa rin ako palagi. So folks, kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, kasama ang Panginoon. Kaya nga, kung meron tayong dapat gawin, at kung magkakaroon tayo ng lakas at tapang na gumawa ng anumang bagay, yun ay gawin ng kalooban ng Diyos. Ang dami-daming tao sa Pilipinas, kahit sa buong mundo, ang lalakas sa loob nila na gumawa ng mali. Pero tayo, tama naman ang ginagawa, ang duwag-duwag natin. Di ba noon, sa panahon ng mga kalinunuan natin, bawal ang mga bading, tomboy. Pero ngayon, meron na silang Instagram, may Facebook. Hindi pa nakontento, nagpagawa pa ng billboard. Dati ang mga nagnanakaw lang yan paggabi, para hindi sila makita. Pero sa panahon natin ngayon, tingnan nyo, may CCTV na't lahat, nagnanakaw pa rin. Pero mo, lakas na ng loob nila. Dati, hindi ko alam sa mga young at heart po dito, no? Dati, tingnan lang tayo sa mga mata ng mga magulang natin, behave kagad tayo. Ngayon, luwa na mata mo, gumugulong pa rin yung anak mo. Why? Ba't ganun? Bakit ang tapang-tapang nilang gumawa ng mali? Samantalang tayo, tama naman ang ginagawa natin, hindi natin magawa. Tama po ba? So folks, kung kasama natin ang Diyos sa ginagawa natin, dapat lang na maging matapang tayo. When we were in India, I believe nakwento to ni Brother Brian, nag-soul winning kami bago kami umuwi sa Hyderabad. 4 hectares yun, open park, sa kalagitnaan ng main highways. So, nag-start kami ng 4 p.m., natapos kami ng 8 p.m. Hindi kami nag-intentional soul winning. Hindi. Nag-start the conversation, befriending the person, and then, along the conversation, kung magkaroon man ng possibilities or platform to share, doon kami mag-i-inject. Pero hindi kami intentional. Yun pala, may nagmamasid sa amin. Nagbabantay pala sila, mga authorities. Kaya pala, tagal-tagal nila sa sulok, yun pala, ine-interrogate na sila. So, nung pinatawag ako, yung bag ni Missionary Brian, talagang pinipilit kunin kasi pag nakita yung gospel truck doon, patay. At saka nandun yung passport niya. Buti na lang, hindi niya binigay. So, meron kami kasama, si Pastor Kiran Mentay, siya na yung pastor ngayon sa Secundarabad, at saka si Kyle Kwan ng Cebu. 4 kami. Dalawang scooter, tagdadalawa. Hanggang sa magdilim na, in-interrogate pa rin kami. Sabi ko, forgive us,
We apologize for the misconception. Just let us go and you will never see our face anymore. Sabi nung isang matapang kasi nakapag-aral siya eh. At saka meron siyang backer na pulis eh. Sabi niya talagang, hindi ko dapat makita mga mukha nyo dito. Bakit? Kasi pag nakita ko pa mukha nyo dito, ililibing namin kayo ng buhay. In English yun ha, tinagalog ko lang. Ililibing namin kayo ng buhay. Kinabukasan, nang dumaan kami doon, ang dami ng pulis. Nakakatakot. Nakakatakot. Pero sabi ng Bible, God did not give us the spirit of fear, but the power and of love and of a sound mind. Yung sound mind, dun yung magiging discreet ka na. Alam mo na kang restricted yun, gagawa ka pa ng bara-bara moves, talagang patay ka. Kaya dapat maingat ka rin. Dapat hindi ka gagawa ng ikakalubahan ng gawain. Of course, restricted yun, but you have to be wise. Di ba sabi ng Bible, I send you among the wolves. So you have to be wise as a serpent, but harmless as a dove. So folks, kasama natin ang Panginoon palagi. Huwag tayong matakot. Pangalawa, sabi po dyan, let us go over unto the other side. Alam nyo, kahit maliit na sipuning bata, naiintindihan niya yun eh. Unto the other side. Sa kabila. Di ba? Pag sinabi mo sa kabila. So, ibig sabihin, yung purpose, yung layunin ng Diyos, napakapayak. Napakasimple. Hindi mo na kinakailangan na kung ano-ano pa. Alam yung problema sa panatan ngayon? Ang simple ng salita ng Panginoon. Meron tayong instruction, meron tayong manual. Ano pa pinagagagawa natin? Meron pa alam ng mga simbahan eh. Para mapalago ang kanilang missions giving, tinaya sa investment. Folks, ang finances ng church supported by God's people. Even sa mission. Ano? So anong gagawin natin? Kung payak ang utos ng Diyos, huwag nating pakomplikaduhin pa. Napakasimple lang. On to the other side. Sa panahon natin ngayon, hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me in faith and love, which is Christ Jesus. Ngayon, nag-aaway-aaway na tayo. Napakasimple lang naman ng habang nag-aaway tayo, yung mga kaluluwa sa libutan napapahamak. So folks, the plainness of His purpose. And last, sabi po dyan, let us go over unto the other side of the lake. Tingnan nyo, sa Bible ko, red letter ink lahat yun. Pero yung sunod na phrases, and they launched forth. Color black na. Bakit kaya? Kasi yung red letter ink, it was a command from the Lord. At yung black letter ink, yun ang utos para sa atin. So ano ibig sabihin? Kung ang utos ay para sa Diyos, ang pagsunod sa atin. Ang utos sa Diyos, ang pagsunod sa atin. Verse 22, and it came to pass on a certain day, and they launched forth. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Yung premise, yung requirement para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos, malalaman natin pag sumunod tayo. During sa mga previous chapters ng Luke chapter 8, ang alam lang nila sa Panginoong Kristo, marunong siya manggamot. Ang mga bulag, nakakakita, ang mga bingi, nakakarinig, ang mga pilay, nakakalakad, ang mga patay, nakakabangon. But never in the history of their apostleship, na naunawaan nila na si Kristo, kaya din palang mag-utos ng hangin. Hindi nila alam yun. Ngayon lang nila nalaman. Kaya din pala ng Panginoong Kristo na utusan yung dagat. Kaya din pala ng Panginoong Kristo na pakalmahin yung malakas na bagyo. Kaya sabi niya sa verse number 25, sabi nila, what manner of man is this? For He commandeth even the winds and the water, and they obey Him. Alam nyo, hindi nila malalaman na si Kristo ay above all the natural laws of nature kung hindi sila humakbang at humayo. You know, sometimes, ang dahilan kung bakit hindi kayang gumawa ng Diyos ng mga milagro sa buhay natin, because in the first place, hindi ka naman naniniwala. Ang dahilan kung bakit hindi natin maranasan ang kamanghamanghang pagkilos ng Diyos, kasi wala kang pananampalataya. Alam niyo, inaral ko po yung salitang pananampalataya. May 3 kultura na pinagsama-sama doon sa pananampalataya na yun eh.
Latin, Chinese, at saka Filipino. During ancient times, ang way of transportation lang ng mga tao, barko, di ba? Kaya tinan nyo, yung mga seafarers, anong tawag nila pag asakay sila sa barko? Sasampa. Pananampa, that means you sakay ka, that's Latin word and then taya. Ang mga Chinese, tinuruan tayong magsugal, di ba? Kaya yung pusoy, yung tong sa kanila yan eh. Sabong sa kanila yan. Gentleman's gambling sa kanila yan eh. Folks, sa larangan ng misyon, at kung sa ating pananampalataya, kung ito'y parang sugal, hindi tayo talo sapagkat kasama din ng Panginoon. Kaya lang hindi natin maranasan ang kamangha-mga pagkilos ng Diyos kasi hindi tayo naniniwala. Let's step out. Kumakbang tayo sa pananampalataya and they launch forth. So tonight, folks, missions on the other side.